going back dito sa Noche Buena, dahil ang hirap siyang iwasan na hindi pag-usapan, lalo nandito tayo sa okasyon na paparating yung pinaghahandaan natin na yon, which is Christmas. Yung ito kasing 500 pesos, pilit itong pinipinta ang isang hindi totoong sitwasyon na yung mga bilihin we can afford, at yung mga bilihin hindi mataas. Hindi ho yun ang sitwasyon. Aminin nyo na walang economic activity to lower the cost of commodities dito sa bansa. Kung hindi imported, ito Marlon, 'di ba? Pumunta ka sa ngayon sa SM Supermarket, ang upo mo galing, makikita mo doon sa ganun Taiwan, ay yung tag Taiwan. Bakit, why can we not afford to sell our own produce na dito sa Pilipinas mo ginrow? Why do you have to sell Taiwan upo? Alam mo bakit? Pinagkakakitaan nila ang importation. At sa importation na yun, alam naman nila, pagka may importation ng produkto, lalo pang agraryo, yan ang papatay sa mga local farmers natin. Pero sa kanila, baliwala yun. Tama ka pa, ultimo gulay ngayon, imported na. Ultimo isda, Pamela. Ultimo galunggong, imported na. Ultimo nga laman loob ng mga nabibili natin, ultimo yung baboy, manok, may mga frozen product na. And ang catch dito, may mga nire-raid sila ha. Ito, nire-raid nila ng mga frozen product ha, mga otoridad. Particular na, NBI at saka PNP. Ang gagawin nila, makikipag-areglo sila. Saan tayo nakakita may nire-raid sila ng mga smuggled na agri-products or yung mga frozen products? Tapos saan nila dinadala? Unang-una, walang raid. Walang raid na talagang totohanang raid. Meron, inaareglo. Pangalawa, pag nare-recover, saan nila dinadala? Binebenta rin nila. Silang mga otoridad, pinangkakalakal nila. Na sa halip, dapat itulong sa mga kababayan natin na walang makain. Para silang nagkaroon ng negosyong wala silang kapital. Di ba? Biglang nagkaroon sa harap nila, meron akong stocks, ibebenta ko nga, na hindi ka nangapital, nagkanegosyo ka pa, ano ba man lang ipadala mo sa isang bahay ampunan para iluto doon di ba, ng crew para sa mga bata. Ipadala sa jail or kung saang facility, di ba, para doon may pagkain ang mga preso, or doon sa home for the aged para sa matatanda.